Tingnan mo ang mapa ng South China Sea. Vietnam, may 6 na submarines, modern frigates, coastal defense missiles na proven effective. Pilipinas, kung sa bilang lang ng barko titingnan, may limitadong frigates, walang submarine. Matagal na ring itinuturing na kulang sa kagamitan. Pero alam mo ba kung sino ang mas kinakatakutan ng China? Hindi ang Vietnam, ang Pilipinas. Bakit? Kasi ang tanong hindi kung gaano kalakas ang Navy mo. Ang tanong, nasaan ka nakaposisyon at sino ang kasama mo? At sa dalawang kategoryang yan, ang Pilipinas ang nightmare ng China. Pangalawang dahilan, ang Pilipinas hindi sumasabak mag-isa. Vietnam, independent military force. Walang formal alliance sa US. Yes, bumibili sila ng US equipment. Yes, may joint exercises. Pero walang mutual defense treaty. Pilipinas, may ironclad na mutual defense treaty since 1951. At hindi lang treaty sa papel, may EDCA. Ibig sabihin, may 9 na EDCA bases sa Pilipinas na pwedeng gamitin ng US military sa Palawan, sa Cagayan, sa Zambales. Prepositioned na ang US equipment dyan, rotational forces, logistics hub. Kaya nga nung na-deploy ang Typhoon missile system sa Pilipinas last year, nagprotesta kaagad ang China. Kasi alam nila ang Philippine Navy hindi sumasabak mag-isa. Ang Philippine Navy sumasabak kasama ang US 7th Fleet, kasama ang aircraft carrier strike groups, kasama ang nuclear submarines, kasama ang B-5, 2 bombers na nakabase sa Clark. At yan ang multiplier effect na wala sa Vietnam. Kaya kung titingnan mo ang war games ng China, ang senaryo nila lagi, paano ma-neutralize ang US bases sa Pilipinas? Hindi kung paano talunin ang Philippine Navy, kundi kung paano pigilan ang US Navy na gumamit ng Philippine bases. Pangatlong dahilan, Scarborough Shoal. 200 kilometro lang mula sa Zambales Coast. At ito ang pinaka-strategic na location sa buong West Philippine Sea. Bakit? Kasi kung kontrolado ng China ang Scarborough, pwede nilang i-deploy dyan ang radar systems, anti-aircraft missiles at fighter jets. Instant forward base. Mas malapit pa sa Manila kaysa sa Hainan Island. Pero ito ang problema ng China. Hanggang ngayon, hindi pa nila ginagawang ganap na militar ang Scarborough. Kasi alam nila, kapag naglagay sila ng military infrastructure dyan, automatic ang response ng US. Kasi ang Scarborough, saklaw ng Mutual Defense Treaty. At yan ang hindi kayang gawin ng China sa mga feature na kontrolado ng Vietnam. Kasi walang US treaty guarantee doon. Pero sa Scarborough, iba ang usapan. Kaya nga ang China, desperado na kontrolin ang Scarborough sa pamamagitan ng presensya ng Coast Guard. Pero takot silang maglagay ng puwersang militar kasi alam nila kapag ginawa nila yan, kikilos ang US military at yan ang strategic paralysis na dulot ng posisyon ng Pilipinas. Pang-apat na dahilan, ang Pilipinas mas malapit sa Chinese naval bases kaysa Vietnam. Subic Bay, 700 kilometro lang mula sa Hainan Island, ang pangunahing base ng Chinese South Sea Fleet. Kung mag-deploy ang Pilipinas ng submarine capability sa Subic o kaya sa Oyster Bay sa Palawan, direct threat yan sa Chinese supply lines. Direktang banta rin sa Chinese submarines na tumatawid papuntang Pacific. Vietnam, ang Cam Ranh Bay nila 1,200 kilometro mula sa Hainan. Malayo. Hindi ganun kabanta sa Chinese operations. Pero ang Philippine submarine bases, sobrang lapit. Kaya nga nung nag-announce ang Pilipinas na interesado sa submarine acquisition, mga disenyo mula South Korea o France, agad nagprotesta ang China. Kasi alam nila, 2 o 3 Philippine submarines nakadeploy sa Subic Bay, game changer yan.
lalo na kung trained ng US Navy ang crews, lalo na kung may access sa US submarine technology. Kasi ito ang katotohanan. Ang Vietnam, kahit may submarines, malayo sila sa critical Chinese choke points. Ang Pilipinas, nasa eksaktong posisyon para i-block ang Chinese Navy. At ito ang pinakamalaking takot ng China. Ang Pilipinas, bahagi ng strategic encirclement. Tingnan mo ang mapa. Mula Japan, papuntang South Korea, papuntang Taiwan, tapos Pilipinas hanggang Australia. Yan ang tinatawag na First Island Chain. At lahat ng yan, mga kaalyado o partner ng US. Ang Vietnam, nasa loob ng island chain, hindi bahagi ng pangunahing containment line. Ang Pilipinas, critical link sa pagitan ng Taiwan at Borneo. Kaya kung may gera sa Taiwan, automatikong ang Pilipinas ang dadaanan ng US forces, Luzon Air Bases, mga naval facility sa Palawan, Subic bilang logistics hub. At yan ang strategic importance na wala sa Vietnam. Kasi ang Vietnam pwedeng manatiling neutral sa Taiwan scenario, ang Pilipinas kasama na by default. At alam ng Chinese military planners ang katotohanan yan. Kaya nga sa kanilang contingency plans para sa Taiwan, madalas isinasama ang Philippine bases. Hindi dahil mas malakas ang Philippine military kaysa Vietnam, kundi dahil ang Pilipinas isang critical enabler ng US Pacific Strategy. Kaya balik sa tanong, bakit mas takot ang China sa Philippine Navy kaysa sa Vietnam? Kasi ang Vietnam, kalaban lang nila sa mga alitan sa South China Sea. Ang Pilipinas, seryosong strategic threat sa Chinese naval breakout. Geography, US alliance, Scarborough position, submarine potential, strategic encirclement. Lahat yan ang dahilan kung bakit ang China desperado na in-neutralize ang Pilipinas. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng debt diplomacy, political influence, presensya ng Coast Guard. Kasi alam nila, ang Philippine Navy, hindi lang Philippine Navy. Ang Philippine Navy, isang tripwire para sa US 7th Fleet. At yan ang tunay na kinakatakutan nila. Mag-like at mag-subscribe at panoorin ang mga video na nasa screen ngayon.